Narinig mo na ba ang mga pangalang manananggal o kapre? Mga kilalang nilalang sa ating alamat. Pero paano kung may mga iba pa? Mga nilalang na hindi basta kwento, kundi mga cryptid. Mga hayop o nilalang na pinaniniwala ang totoo, ngunit hindi pa napapatunayan ng siyensya. Naglalakad sila sa ating mga kagubatan, lumalangoy sa ating mga katubigan at nagtatago sa mga anino, malayo sa ating mga mata. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay. Hahanapin natin ang mga pinakakilabot na cryptid encounters sa Pilipinas. Ang unang cryptid sa ating listahan ay pamilyar sa marami, ang tikbalang. Isang nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Sabi nila, mahilig itong magligaw ng mga manlalakbay. Isang grupo ng mga hiker sa kabundukan ng Sierra Madre ang nagbahagi ng kanilang karanasan. Habang sinusundan nila ang trail, napansin nilang pabalik-balik lang sila sa iisang lugar, isang malaking puno ng balete. Paulit-ulit. Pagod at nalilito, sinubukan nilang baliktarin ang kanilang mga damit ayon sa payo ng mga matatanda. Pagkatapos nilang baliktarin ang kanilang mga damit, bigla na lang may narinig silang malakas na tawa ng isang lalaki na parang nanggagaling sa itaas ng mga puno. At sa isang iglap, tila nag-iba ang paligid. Ang daan na kanina'y hindi nila makita ay biglang naging malinaw. Hindi na nila nakita ang tikbalang, pero alam nila, nagpakita ito sa kanila. Kung ang tikbalang ay mapaglaro, ang sunod nating cryptid ay purong bangungot. Ang sigbin. Sinasabing mukha itong kambing na walang sungay na may mga katangian ng aso at naglalakad ng paurong. Noong dekada 90, sa isang probinsya sa Visayas, isang bata ang naglalaro sa kanilang bakuran ng dapit hapon. May nakita siyang isang kakaibang hayop na nagtatago sa anino ng mga sagingan. Umuurong ito palayo at ang ulo ay halos sumayad sa lupa sa pagitan ng mga paa. Kinabukasan, ang alaga nilang kambing ay natagpuang patay, tuyo at walang dugo. Walang anumang sugat. Sabi ng lolo ng bata, sigbin ang may gawa. Isang nilalang na hindi direktang sa biktima sumisipsip ng dugo, kundi sa anino nito. Isang tunay na bangungot na naglalakad sa ating mga anino. Ang huli sa ating listahan ay ang bersyon ng Pilipinas sa zombie, ang amalanhig. Sila ay mga bangkay na bumabangon mula sa libingan, ngulit may kakaiba sa kanila. Matigas at hindi maiyuko ang kanilang mga leeg, kaya hindi sila makatingin sa ibaba. Isang mangingisda ang pauwi na isang gabi sa Capiz nang may makita siyang isang taong naglalakad ng mabagal at paika-ika sa daan. Akala niya'y lasing lang. Nang malapitan, nakita niya ang mukha nito, maputla, walang emosyon, at may mga matang nakatitig lang sa malayo. Bigla itong tumakbo ng mabilis, pero hindi pa rin yumuyuko. Naalala ng mangingisda ang kwento ng kanyang lola. Para makatakas sa amalanhig, tumakbo ka sa paakyat na lugar o umakyat ka ng puno. Dahil sa tigas ng kanilang leeg, mahihirapan silang sumunod at iyon mismo ang nagligtas sa kanyang buhay. Tikbalang, sigbin, ang malanghig, mga kwento lang ba sila na gawa-gawa ng ating mga ninuno o mga unclassified species na nagtatago sa pinakaliblib na sulok ng ating bansa?
Habang walang matibay na ebidensya, mananatili silang mga anino sa gilid ng ating paningin. Mga paalala na ang Pilipinas ay isang lupaing puno pa rin ng misteryo at mga hindi pa natutuklasang hiwaga. Baka ang totoong misteryo ay hindi kung totoo sila, kundi kung kailan sila muling magpapakita. Ano ang cryptid na gusto ninyong isunod nating talakayin? O baka may sarili kang encounter na gusto mong ibahagi? I-comment mo yan sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang pagdalakbay na ito sa mundo ng mga nakatagong nilalang, pindutin na ang subscribe button dahil marami pang misteryo ang ating bubuksan.